at tayo ay nagkasama-sama po para po sa ating prayer gathering, no? So, 7 po ang ating announcement ay pwede naman po tayo mag-start. So, mamagay po ako para po sa maiksing panalangin. Amang Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinadakila. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Kundi nga po, Panginoon, ang katapatan mo ay lagi namin nararanasan. Sa kabilaan po ng mga aming pagkukulang, sa mga kasalanan na aming nagawa, sinasadyaman namin ito. Hindi mo po namin ito intensyon na magawa, subalit nakaka-grieve kami ng Holy Spirit. Lord, forgive us and make our hearts clean na dapat itumawag sa iyong pangalan. Tunay na Panginoon na sa iyong kapangyarihan, kami po ay humihingi ng paggabay para po sa aming gawain ngayong gabi. Ang aming pong pag-aaralan na salita mo ay maging way para po makalakas ang buhay spiritual ng bawat isa sa amin. Salamat sa mga kapatiran na dinamo mo ito. Salamat po sa pag-iingat sa bawat isa sa kabila ng mga nararanasang malakas na ulan, ay kayo pa rin siyang mag-ingat at nakarating po kami dito sa iyong tahanan. At pilingin po natin, Panginoon, na habang kami po ay umaawit, na paaral ng iyong salita, at papanalaginan, samahin pa rin kami. And Lord, we humbly ask the leading of the Holy Spirit na siya muna sa bawat isa sa amin. Hawakan ang aming mga puso't isipan, lalo na po ako, hawakan niyo po ang aking bibig upang ang leading ng iyong Holy Spirit ang siyang mauna at maipahayag ang salita mo. Ako ay mababang ulit ng tao na nagpapagamit lamang, Panginoon, sa iyo, at nawa po ay kayo pa rin siyang nakita yung glory mo. Everything that we do, Lord, we did for your glory. Salamat, Father God, sa iyo po ang kapulit parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sige po, tayo po muna ay umawit. So, ito po. Ayan. Salamat po, Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmamahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo kinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y
magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Word today, Amen. Hallelujah. people juggle so many different. Panginoon po ay tayong pinipili sa ating buhay. Kaya alam po natin na may magagawa po ang Diyos para po sa bawat isa sa atin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatangan sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong iringin ng Diyos ang sangkot. Alam kong iringin ng Diyos ang sangkot. Kung ako'y magtatangan sa Kanya'y maglilingkod, alam kong iringin ng Diyos ang sangkot. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatangan sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Kung ika'y lalapitan ka niya, ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Kung ika'y lalapitan ka niya, ang makasama ng
Diyos ay tunay. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Hallelujah. Po, kasi yung testimony po, bawat isa sa atin, mabuti naman po tayo. Pwede po ba na bawat isa po sa atin ay magpahayag ng kabutihan ng Diyos sa ating pong buhay? Mabilis lang po. Ikaw na ba mauna? Thank you sa Lord. Unang-una dahil kahit hindi maganda yung panahon, nandito tayong lahat. Kahit kukonti, diba? Kahit pagod, nandito tayo. Kaya thank you sa Lord. Thank you rin sa Lord dahil araw-araw meron tayong blessing. Blessing na makapagtrabaho. Kahit si dati walang trabaho pa ng maayos. Pero thank you pa rin sa Lord. Yun lang po. Thank you, Lord. Kami po yung nagpapasalamat, kami po ay naka-attend pa rin sa prayer meeting. Salamat po sa ulan. Nagpapasalamat po ako sa Lord kasi kahit wala si nanay, yung dapat na nagbabalik sa amin yung time na buhay siya, yung pa kami time may nagkakagalit na magkakapatid. Pero to God be the glory kasi ito pa yung way para mas naging tight yung relationship namin magkakapatid. Ngayon pa kami lalong nagdamayan. At salamat sa Lord, sa mga tao, sa mga kapatiran na talagang totoo at tunay na sa amin. Talagang nararamdaman namin na yung heart nila is talagang naiintindihan kami, naunawaan, nakikiramay sa amin. Salamat po sa buhay ng bawat kapatid na nagpaparamdam na mahal nila kami. Salamat po sa Lord. Magandang gabi po sa lahat. Maraming po salamat sa pagkakataon na to na kami po ay na-inform ni Sister Lynn para parating at bahagi ng pagpupuri sa Panginoon. Maraming salamat sa mga ginawa niya sa buhay na nakaraang araw at sa blessing niya. Maraming salamat sa Panginoon. Maraming salamat po sa Panginoon sapagkat siya pinagmumulan ng pinakamahalaga nating buhay. Kung wala ang Diyos, walang buhay.
Kaya dapat natin siyang pasalamatan, mahalin, dakilain, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa pag-iingat niya nga po sa amin sa araw-araw kahit na kami dalawa lang sa bahay. Talagang nandiyan ang pag-iingat niya sa amin sa aming mag-asawa. Kaya pinapasalamatan ko ang Panginoon dahil sa patubay niya sa amin. Nais magpasalamat sa Panginoon dahil nakadalo po ako yung aking schedule ng biyahe gabi. Pero ngayon hindi po ako nakabiyahe ng gabi. Kaya nakadalo po tayo. Salamat sa Panginoon. Gusto ko lang share sa inyo yung time na nagpunta kami na Isabela. Yung pagpunta namin doon ay talagang for family affairs. But hindi nawawala po yung ministry natin. Kahit saan tayo makarating, yung Word of God talagang sinishare po dapat namin. At before we left doon po sa Isabela, nagkaroon po kami ng Bible study. At salamat sa Panginoon dahil yung pong Word of God talagang nandoon. At natutuwa kami dahil yung aming pong amain. Yung time na yun, Bible study namin, salvation po yung aming pinaka-topic. Salamat sa Panginoon. Although marami po siyang tanong, minsan piloso po. But I praise God dahil doon sa dulo nung aming Bible study, ay tumanggap po siya. Tinanggap po niya ang Panginoon bilang Lord and Savior. Kaya maging ganun din po yung aming tita, yung asawa niya. Although may karamdaman na rin siya, medyo ano ba yung isipan, nakakalimot na ganun. Salamat pa rin dahil noong time na yun ay binigyan ng kaliwanagan ng Panginoon yung kanyang kaisipan. At isa rin po siya sa tumanggap sa Panginoon bilang Lord and Savior. Kaya maraming salamat sa Lord. Isang patunay na yung kanyang mga salita ay hindi babalik ng walang kabuluhan. Lagi po natin tandaan, lalo na kung yan ay pinapanalangin natin sa Panginoon palagi. Gagawa ang Panginoon ng mga bagay na minsan hindi natin masabi. Parang imposible, talagang imposible. Super. Kung aking iisipin talagang super, imposible talaga sa akin na sa sarili ko opinion. Pero wala talagang imposible sa Panginoon. Sa bandang huli, talagang yung Word of God pa rin mananatili at magtatagumpay. Kaya salamat sa Panginoon. Thank you. Ako naman, nagpapasalamat kay Lord kasi nagbibilang na ng araw, malapit ng pasukan, nakakapag-alis na kami ng paaralan. Siyempre, expect ng mga magulang sa amin na pag dumalik na yung mga bata sa paaralan, ay nakahanda na rin yung at maayos, safe ng mga bata, mga anak nila. At yun din, nagpapasalamat ako dahil si Julia kasi ay nagkatrabaho na. Kaya lang, nalulungkot din ako minsan kasi sa dalang trabaho niya, hindi naman nakaka-attend ng church. No? Kaya nasabi ko, pagka may time at yung palakas ng katawan at maka-attend ng church kahit po. Every Sunday. Thank you po. Tungkol ako nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy na pagbibigay niyo sa amin ng lahat ng pangangailangan namin. Tapos, nung nagkaroon ako ng vertigo, ayun, yun pala yung pinaka-nakakatakot yung bilo. Akala mo kung ano na yung nangyayari, parang may Ferris wheel. Ayun, nagpapasalamat ako. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Tapos nung nagpa-check up ako, binigyan ako ng doktor ng gamot. Wala na, hindi na siya matakot. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kagaling
hindi ako din sa akin. So, nandun po mag-thank you, Lord. Kanina, practice ng graduation. Ang init dito, may araw. Sulat din ng Florida, biglang bumuhos yung mataas na ulan. Nakamotor lang po ako. Problema, wala akong nadalang payo, wala akong nadalang kapote. Kaya ligo ako. Ganun man, hindi ako inalamilag ng aksidente habang umuulan. So, tumigil naman ako, tumagil naman ako. Hanap ako masisilungan. Pero, ayun, siyempre basa. Pero ayun nga, thank you Lord kasi hindi ako nakasidente kasi nakasidente hindi ako pagbasa kayo sa ayun, nakawin naman po ako ng maayos. Amen. So, salamat po sa pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos, no? Kahit anong bagay, kahit anong sitwasyon, ay nakikita po natin ang kabutihan ng Diyos. Liza, may gusto ka bang ipagpasalamat? Sige na, yun na. One sentence. Nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil po nakapunta po ako ng brigada ng Monday na linis sa Diyos po. Yan, oo. Yun ang uso sa atin, Brigada Suela. Okay po. So, ako naman salamat sa Diyos dahil po sa patuloy na kalakasan at ano pala, sunod-sunod pala yung ko sa church, yung mayroong interview ko, ay 24 ba yun? Yung exhortation. Tapos, ngayon rin pala ako. Buti na-announce nung Sunday kasi hindi ko na masyadong naalala. And then, sa pala natin, sa Joy Fellowship, ako pa rin pala. So, huwag magsasawa. Oo, the more the merrier. So, sa pag-aaralan po natin ngayong gabi ay paghahanap ng kapayapaan sa gitna ng pagsubok. Meron po ba rito dumaan na sa pagsubok? Marami. Lahat naman tayo, di ba? Kahit may mga kabataan natin ay may mga pagsubok na dinaraanan. So, ang ating pong verse ay manggagaling sa Juan 14 verse 27. So, ito po ay lagi natin narinig, especially kung benediction nila pastor, narinig po natin. Ang sabi dyan, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito gaya ng ibinibigay ng sanlibutan, huwag mapaggabag ang inyong puso ni matakot man. So, yung sa mga ibang practices, di ba, sa ibang mga church, ito yung peace be with you. And we always give peace. Kasi gusto natin yan, no? Peace of mind. Even nga yung mga kandidata ng mga Miss Universe, pagka sila ay tinanong ng Miss Universe crown question, ano ang gusto mo? Ang lagi nilang hiling ay world peace. No? Kapayapaan, gusto natin yan. Okay po. Pero ngayon, sa panahon po natin ngayon, ang ilap niya, no? Kasi pagka nagbukas ka ng TV, nagbukas ka ng cellphone, dadaan at dadaan sa newsfeed mo, ang mga nakaka-stress, nakakabalisang mga balita. Pagka nasa kalsada ka, may madadaanan kang aksidente, may mababalitaan kang road rage. So nakakaalis ng kapayapaan ng isip natin, no? Sa television naman, pagka nanood tayo ng balita, pagka binuksan mo siya ng umaga, so sasalubungin ka ng negative vibes, nakaka-stress, tapos ulitin mo pa sa hapon. Gusto mo bang nanonood ng balita sa hapon? Na ganun din naman. No, uulitin lang yung nakaka-stress sa umaga mo. Tapos magigising ka ng medyo late night news, manonood ka na naman, same pa rin. Kasi ko yung manood ng TV, yung nang manood ng news kasi even sa cellphone, sa social media, sa Facebook, ay yun pa rin po yung ating nakikita at nababalitaan, ano? And hindi pa rin natatapos ang gyera sa ibang bansa. Apektado pa rin po tayo, no? Thank God na bumababa ang diesel, no? Kahit papaano ay medyo nakakagaan-gaan, no? Nakakatulong sa mga transport sector kahit papaano. And then, ayan, meron pa rin tayo mga nababataan, walang trabaho, mga
mga graduate na, mga nag-graduate pa lang. Baga kaya bang nakakapag-alala. O after ng graduation, hindi naman natatapos din yung tagumpay mo eh. Hindi pa yun yung achievement. Papasaba ka pa lang sa laban ng buhay, no? Pero I'm not discouraging you, don't get me wrong. Maganda kasi na isa yan, yung pag-aaral natin ay nagpapahanda sa atin sa laban ng buhay. Of course, yung pagkakawatak-watak ng pamilya, at nakakatuwa yung testimony ni Sister Mea na in spite na nawalan sila ng nanay, parang na-restore. Na-restore naman yung relationship nilang magkakapatid at mas nagdadamayan sila ngayon, no? So may restoration. And then, sa personal nating buhay, ano yung mga nararanasan natin na mga kaguluhan, no? Kami, mga nagpapaaral ng anak, ano yung nakakapagpabalisa? Pagkapasok ka na? Yung tuition fee, no? Yung gagamiting gamit, no? Yung baon, pagkain, no? Uniform, ayan yung mga lahat ng bilihin, no? Di ba nag-overthink, noong Sunday ay we have the opportunity na marinig yung makita yung activity ng mga kabataan at maganda na-expose na even at their young age, meron na silang mga na-overthink na mga bagay. Meron na palang sa kanilang nakababother or nakakagulo sa kanilang isipan at na-expose at in a way na isuko nila yon sa Panginoon, no? Sa mga bagay na yan, pwede pa ba tayong makakuha ng kapayapaan? May tanong ako rito eh. Ayan po. Ayan. Okay, so sige. Ano ang pinagmumula ng kabalisahan mo? Sister Jen. Yun. Baka mawalan. Paano? Yun. Na-capture nyo, paano kung walang trabaho? Si Brother Donato, ano po ang pinagmumula ng kabalisahan mo? Si Judith, ayan, no? Ang mga Judith na yan si Water, sino pa ba yung si Meralco, no? Yung sa upa ng apartment na yan, may tatlo pala siyang nakakakos ng kabalisahan. Okay. Sumunod namang tanong, ano yung recent o ano yung balita sa radyo o TV na nagbigay sa iyo ng pag-aalala, Brother Nelson? Ayan. O pagka Martes, pagka Lunes nila, parang ano na kaya mangyayari sa Martes? Ano kaya ang update sa crudo, no? Tataas ba or bababa? Yun. So, yun. Lagi yung isa yan. Hindi ba kayo nag-aalala sa mga mga politicians, ang mga o sa Senado, nakakapagpaalala kasi may kinalaman sila, no? May kinalaman sila sa magiging takbo ng ating ekonomiya, no? So isa po yan sa nakakapagpaalala. May magagawa pa tayo kung mag-alala man tayo ng mag-alala? Wala. Okay, so sige. Number 3. Brother Jose, anong panahon o sitwasyon sa buhay mo na panatag ka naman? O kanina, yung natanong ko na dalawa ay pag-aalala O kailan ka naman panatag sa buhay mo? Pag nasa bahay. Kasi hindi na tumutuloy yung bahay. Si Sister Ste, kailan ka naman panatag? Panatag. Okay. Tama. Ayun. Di ba nakakapanatag yan? Tsaka di ba pagka mangyari, may anak ka, tapos nasa biyahe pa sila, hanggang di sila nakaka-uwi, hindi ka pa napapanatag. Di ba? Lalo ngayon, para ang forecast, ang lakas-lakas ng ulan, baka abutan sila ng ulan. Ang hilig nating mag-overthink. At sinasabi, kapag maayos ang relasyon natin, pagka wala kang kagalit, talaga naman, di ba? Hindi, okay yung estado ng puso mo. Hindi kayo nagkakababag ng asawa mo, o kaya ng kapitbahay mo, o kaya ng kapatid mo. So, nakakapanatag po yun.
Sa standard ng tao, pagka syempre meron tayong resources, pagka may pera tayo, parang panatag tayo nun, di ba? Yung kahit dumating yung due date na yan, kahit na parang magkakasakit ka, panatag ka. Kasi alam mo na meron kang pera, no? So, isa yun sa mga standard. Pero, sabi po, kapag ligtas ang paligid natin, magiging payapa ang puso natin. Ngunit sinabi ni Jesus sa John 40:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. So, ibig sabihin, hindi pala natin makikita yung kapayapaan na yan in spite na sa mga naririnig nating balita, nakikita natin sa kalsada, o yung mga naiisip natin, iba pa rin yung kapayapaan na makukuha natin sa presensya ng Diyos. No? Pagka nasa atin at establish po ang ating relasyon sa Diyos, alam po natin na may presensya ang Diyos sa atin, panatag tayo. Hindi, para po ba tayong shield, meron po tayong nakabalot na hindi tayo hindi tayo maaapektuhan. Ang kapayapaan po na dulot ng presensya ng Diyos ay hindi yung kawalan ng problema. No? Ang boring naman ng buhay pag wala kang problema. Kasi hindi lumalalim yung yung pagkatao mo, hindi lumalalim yung faith mo. Kasi plain, no? Hindi resulta yun na kawalan ng problema, kundi bunga ng presensya ng ating Panginoong Jesus. Okay, so meron po tayong pag-aaralan na 3 puntos para po yung kapayapaan sa gitna ng pagsubok ay ating pa rin matamo. So, point number 1, ang kapayapaan ay pamana ni Kristo. Pagka sinabi nating pamana, maaagaw ba ito ng iba? Hindi. Kasi, sa'yo yun eh. Personal mo mararanasan yun. Pinamanahan ka. Nakapangalan sa'yo yun. Nasa sa'yo yun kung paano mo siya i-enjoy. At pinangako po ng Panginoon na bibigyan tayo ng kapayapaan. Pinamana po sa atin ang kapayapaan. Sabi po sa first part ng John 14 verse 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Iniwan sa atin, pinamana sa atin, so i-claim natin, angkinin natin. Huwag natin hayaan na nandiyan siya, nakatenga dyan, hindi natin ine-enjoy. No? Angkinin po natin yung kapayapaan na yon. Dito po, nung sinabi, dito po sa konteksto na to, malapit nang ipako si Kristo sa krus. Kung tayo, di ba, pagkakunwari, nagkakaroon tayo ng sakit, parang iba na yung pakiramdam natin, nag-overthink. So, si Jesus, nung kung malapit na po siyang ipako sa krus, alam niya na ang paparating na takot, pagkalito at kaguluhan sa puso ng kanyang mga alagad. Siya, hindi. Pero yung mga alagad niya, yung mga tao sa paligid niya, yung nag-aalala. No? Pero ano po ang ginawa? Binigyan sila ng pag-asa ni Kristo. Sabi nga po, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. No? So, hindi po iniwanan ni Jesus yung kanyang mga alagad ng property. O sa iyo yung templo, o sa iyo yung lupain doon, sa iyo itong hindi. Hindi siya ganun tangible. No? Yung iniwan po ni Kristo sa kanyang mga alagad ay something na yung presence at yung kapayapaan ng puso na hindi mahahawakan, kundi mararamdaman at mararanasan. At ang kapayapaang ito ay hindi nakabase sa sitwasyon, kundi sa relasyon. Kapag ikaw ay na kay Kristo, kasama sa biyayang natatanggap mo ang kapayapaan sa puso. Ilagay na po natin yung kamay natin dito sa part ng heart natin. Kabado ba kayo ngayon? O kalmado yung kalmado, no? Pero minsan, pagka meron kang ibang nararamdaman, ang bilis ng tibok niya, no? Nakakaba. Then, ang tunay na kapayapaan ay hindi kondisyon,
ito ay kaloob. Yun nga, amana, regalo, gift po sa atin. So, point number 1, ang kapayapaan ay pamana ni Kristo. At syempre, dapat matibay ang relasyon natin sa ating Panginoong Hesukristo. Point number 2, ang kapayapaan ni Kristo ay naiiba sa kapayapaan ng mundo. So, sabi po sa part noong John 14 verse 27, hindi ito gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Kanina, yung mga sagot ninyo, yung sa tanong na kailan ka panatag, merong mga physical aspects, no? May pera ka, tapos na yung mga anak mo, wala ka ng pagkakagastusan, nasa bahay mo ikaw, safe ka, hindi ka mababasa ng ulan, no? Safe ka rin sa loob ng tahanan mo. May mga physical aspects. Pero dito, hindi po ganun kapayapaan yung ibig ng Panginoong Jesus na mas maranasan natin. Kasi ang sanlibutan, may sarili siyang version ng kapayapaan. No? Okay. Ang version ng mundo sa kapayapaan ay yung kontrolado. Kunwari, yung isang boss. Payapa siya pagka hindi kumokontra sa kanya yung kanyang mga tauhan. Pagka napapasunod niya, yun ang version niya ng kapayapaan. Siya yung may control. Walang problema, walang nagrereklamo. Kung may magreklamo man, ayusin agad yan. Kapalan ng pera yan. So, ganun yung version, isang version ng mundo ng kapayapaan. Meron rin naman po na kapayapaan na feeling niya walang problema. Saya lang ng saya, saya lang ng saya ang gusto niyang maramdaman. Meron rin naman po kapayapaan yung nakukuha kapag napupuno siya ng kaaliwan ng saya. Saya sa presensya ng barkada, saya sa presensya ng mga bagay na pinagkakaabalahan niya, ng passion, ng bisyo, entertainment. To the point na nalilimutan niya kung ano ba talaga yung kapayapaan ng pagkakaroon ng relasyon sa Diyos. No? Meron rin namang standard ang sanlibutan na ang kapayapaan ay pag nakukuha mo lahat ng gusto mo. Nabobora ko, gusto ko nga pumunta sa ibang bansa, gusto kong kumain ng ramen sa Japan. So, okay yun. Payapa na siya. Parang naiinip ako, parang gusto kong pumunta sa ganitong lugar at magsaya kasama yung mga kaibigan ko. And akala yun ang kapayapaan. No? Pero lahat na yun ay pansamantala. Pag naubos na yung resources na yan, iba na uli ang pakiramdam. Naguguluhan na yung kanyang puso, naguguluhan na ang kanyang kalooban. So sabi po, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. So, yan po ay galing sa Filipos chapter 4 verse 7. Ang Panginoon ay ang Diyos ng kapayapaan. Another one, dun sa Marcos 4 verse 39, bumangon si Jesus at sinuway ang hangin. Tigil at sinabi sa lawa, tumahimik ka. Tumigil na ang hangin at tumahimik ang lawa. So, alam naman natin, nakakita na tayo ng senaryo, even sa TV, kung paano ang isang karagatan ay nagnangalit o yung sobrang malalakas ng alon. At alam rin naman natin ang senaryo ng isang dagat na payapa. Diba? At may naipakita po na i-account sa Bible yung kapangyarihan ng Panginoon na magpapayapa ng karagatang ito. Ang kapayapaan ni Kristo ay hindi tulad ng mundo. Ito ay matibay, matatag at walang kapantay. Matibay, matatag at walang kapantay. No amount of money, no amount of success can compensate the peace na nararanasan natin sa presensya ng Panginoon. Point number 3 po, ang kapayapaan ay nag-uugat sa pagkakakilala kay Kristo. No?
part dun po sa John 14 verse 27 part B, huwag magbagabag ang inyong puso ni matakot man. Alam ni Jesus na kapag dumating ang mga kaguluhan, ang una pong apektado ay ang ating puso. No? Nag-aalala tayo, at dahil nag-aalala tayo, naapektuhan yung ating physical na kalakasan, no? At dahil sa pag-aalala mo, yan, naapektuhan, hindi ka makahinga, nadala ka na sa ospital. So, meron pong mga ganyan. Kaya, ang puso, ang pinagmumula ng ating reaksyon, damdamin at pananaw. Kaya, ang sabi niya, ang utos niya, huwag magbagabag ang inyong puso. No? Ni matakot man. Bakit po yan ang sinabi? Dahil ang kapayapaan ay hindi lang emosyon. Ito ay resulta ng tiwala sa Diyos. Hindi po pala emosyon yung kapayapaan. Ito po ay bunga ng ating pagtitiwala sa Diyos. Dahil kapag kilala mo ang Diyos, alam natin na siya ay sovereign. Siya yung makapangyarihan sa lahat. Alam na alam natin at papanghahawakan natin na tapat siya sa kanyang pangako. At kasama natin siya sa anuman pong sitwasyon ng ating buhay. Sa gitna man ng problema, hindi po tayo iniiwan ng Diyos. Nagkakaroon tayo ng kapayapaan hindi dahil sa katiwasayan ng sitwasyon, kundi sa katiyakan ng kanyang presensya. So, tandaan po natin, ang tunay na kapayapaan ay hindi makikita sa balita. Hindi rin po yan mararamdaman kung marami kang pera o plano na nagtatagumpay, kundi kay Kristo lamang. Lahat po ng ating mga plano ay mawawala ng saysayan, kahit gaano yan kaganda nating nilayout, kahit gaano po natin yan kagandang inilakad. Hindi po yan assurance na meron na tayong kapayapaan. Pag kahit lalo ka na pagdating ng 40, meron na akong ipon na ganito, pwede na akong mag-resign sa trabaho at matagumpay yung negosyo ko, okay na ako ron. Hindi po sa ganun makikita ang kapayapaan. Sa gitna ng unos, ang Panginoon po ang ating silungan. At sa gitna ng kaguluhan, siya ang ating kapayapaan. Okay, so balikan po natin. Ang sabi po niya, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, huwag magbagabag ang inyong puso ni matakot man. So, pagpalain po ang Diyos sa ating pong pinag-aralan, tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon na aming Diyos ng kapayapaan, salamat po Panginoon sa pagpapaalala mo sa amin na wag po kaming mag-alala, wag po kaming matakot, lalo na Father God, kung ikaw po yung aming kasama. Lord, patuloy mo po iayos yung pong aming relasyon sa iyo at amin pong panindigan na kami ng mga anak mo ay magkakaroon ng kapayapaan na hindi bunga ng aming emosyon, kundi bunga ng aming relasyon sa iyo, Father God. Hindi po conditional yung kapayapaan na aming nararanasan, but the result of our intimate relationship and personal relationship with you, Father God. Salamat, Father God, dahil kayo po ang kasiguruhan namin sa gitna ng anumang problema namin nararanasan. Lord, sa aming estado, sa buhay dito sa mundo, hindi po kami ligtas sa mga problema, hindi po kami makakaiwas sa mga pagsubok. Pero andun po, Father God, yung kasiguruhan namin na kayo po ang Diyos na aming kasama sa lahat ng oras at hindi niyo po kami iiwan, hindi pababayaan kailanman. Marami ka, Panginoon Diyos, pangako tungkol sa kapayapaan at huwag kami mag-alala at mabalisa dahil ikaw po ang Diyos na may hawak po ng aming future, ng aming kinabukasan. Kayo, Panginoon Diyos, ang may kontrol ng lahat ng bagay. Matutunan lamang namin, Father God, na isuko ang lahat ng ito para sa iyo. Salamat, Father God. Sa iyo po ang papuri at parangal sa pangalan ni Jesus. Amen.
corporate prayer po tayo, Pastora. Or, Di ba ang girls o ang boys? yun na lang, pair. Ibayin natin yung prayer item. Among girls. Okay. Para hindi sabay na po. Sige. So, sa oras po ito ay pagkakataon po natin na